Magandang umaga, magandang tanghali at good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita po namin at lagi po namin nakakakwentuhan dito po sa Papang TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Pag-uusapan natin ngayon mga utol ay yung lagi nating nai-encounter na katanungan. Araw-araw po sa mga consultations at helpline po ng Papang TV ay yung paksa kung bakit ba natin talaga dapat balikan ang ex natin. Ano ba yung mga rason na dapat po nating malaman? Ano ba yung 4 na tanong na dapat nating itanong muna sa sarili natin na pagka nagkaroon na po tayo ng malinaw na sagot ay maaaring pwede na po natin siyang balikan or pwede na po tayong gumawa ng hakbang para magkaayos po kayo ng ex mo. Ang tendency po kasi, kung halimbawang kayo po ay nagkahiwalay ng karelasyon mo na ex mo na nga po ngayon, syempre po kapatid, naturally lang naman po ang instinct natin will tell us na kailangan natin mag-move on. Kailangan natin mag-let go, kailangan natin dumistansya. Automatic yan. Ngayon, kung kayo po ay halimbawang nasa process ngayon ng moving on, bigla niyong nami-miss ang ex mo. Na talaga namang normal yan, utol. Alam ko po yon. Na nami-miss niyo siya, naiisip niyo po yung mga positive moments nyo, mga fun moments nyo, romantic na mga oras nyo kapatid, tatanungin mo ngayon ang sarili mo, worth it pa ba siyang balikan o hindi na? Sabi ko nga po mga utol, ang katanungan na to ay araw-araw po nating napag-uusapan. Malinaw na ito po ay napakalaking problema. Pag-usapan natin ngayon yan mga kapatid. 4 na katanungan po para may tanong natin sa ating sarili kung kailangan pa ba nating balikan ang ating ex or kailangan na po nating mag-let go or mag-move on. Karamihan po sa atin ay talagang naghahanap ng mga solusyon, guidelines kung paano pa talaga natin may babalik ang ex natin. Pero ang sagot dyan, yung pakiramdam na nararamdaman natin yan kapatid na ibinubulong ng instinct natin, ay talaga namang normal. Yung mamiss mo ang ex mo, hanapin mo ang ex mo, maalaala mo yung mga nangyari sa inyo, yung mga magagandang bagay na yan kapatid, ay totally normal utol. Normal na normal. But it doesn't mean na kailangan mo nang ibalik ang ex mo ng ora-orada. Dahil syempre nami-miss natin, ang pakiramdam natin ay talagang mahal natin siya, kailangan natin siya kapatid. It doesn't mean na kailangan natin siyang ibalik agad sa atin. At dahil po sa paksa at suliranin na yan kapatid, ako po ay kikreate ng 2 situation na dapat nating tanungin at dapat nating alamin. Bukod pa doon sa 4 na tanong na babanggitin natin maya-maya. Unang senaryo po na pwede nating tignan, kung halimbawang naiisip natin na is it good pa ba na ibalik ang ex natin, ay kung halimbawa nagkaroon na po kayo ng previous relationships before. At yung mga previous relationships na yon, possibly 1, 2, 3 or ilan man kapatid, tignan mo kung yung mga naging rason ng hiwalayan na yon ay nakikita nyo po sa ngayon. What I mean is kung halimbawa iniwan nyo yung mga relationship na yon before because of a third party, because halimbawa isang toxic na tao, guy, babae, mga rason na ganun kapatid. Kung nakikita natin yun sa ngayon kapatid, malamang na it's not really worth it na ibalik pa, katulad din po ng mga dati. Or kung halimbawang hindi pa po kayo nagkaroon ng relasyon before, first time nyo po siyang nakarelasyon kapatid, pwede nyo rin pong tignan yung senaryo kung dalawa po ba kayong nag-work together para magkabalikan. Is it really both of you working together para maayos pa ba yung relasyon na to? Or parang ikaw na lang po ba yung nagtatry? Pag-usapan na natin yan mga kapapong, 4 na dahilan na dapat natin tanungin sa sarili natin kung worth it pa bang bumalik or if ever, kailangan pa bang ibalik yung relationship or kailangan na po nating i-let go. Number 1 po dyan, utol. After the breakup po ba, ay nagkaroon na po ba kayo ng panahon na magdalamhati? Alam mo yun, yung para ma-realize nyo yung kahit papaano yung nagkahiwalay kayo. Halimbawa kasi baka mamaya kayo po ay nagkahiwalay kahapon lang. Tapos ngayon you're trying to get him or her back kapatid. Siyempre kailangan daanan nyo yung panahon na wala kayo sa isa't isa. Sa totoo kasi, ang breakup ay napakasakit. Mga bagay na hindi natin pwedeng dayain. Alam ko na without those pain kapatid ay magiging okay ang pakiramdam ng bawat isa sa inyo. Pero sometimes kasi pag nagkaroon talaga ng malupit na breakup kapatid, meaning to say merong problema. So ang ibig sabihin po niyan, kailangan nyo po talagang malagpasan yan utol. Yung dalamhati na yan, yung sadness na yan, kailangan nyo talagang lagpasan. Kung hindi nyo pa po nalalagpasan yan utol, wag po muna. Sabi nga ng librong nabasa ko, a breakup can be both right and painful. Tama siya, pero minsan talagang napakasakit kapatid. Especially if the relationship we ended depleted or binawasan po yung ating self-esteem. Kaya para maintindihan mo yung talagang feelings na nararanasan mo ngayon, wala kang galit, wala kang pagsisisi, kailangan malagpasan natin at ma-experience natin yung cause and effect. Yun nga po, yung pagdadalamhati.
Pangalawa po, sa mga tanong na dapat nating tanungin sa ating sarili kapatid, yung relationship po ba na dinaanan nyo ay na-build up ka? Or ikaw ay nabawasan? Ikaw ba ay nahirapan? Ikaw ba ay parang nawalan ng trabaho ng mga panahon na yon? Or it really help you para ma-develop as a person? Tignan mo kapatid kung both of you ay nag-level up or nag-develop as a person dahil dun sa relationship na dinanas nyong dalawa. Or halimbawa naman kayo ay nagpigilan at pareho lang po kayo nasira. Paalala din sa nangyaring breakup. Instead na yung pain na to is parang ini-invite tayo na mag-reach out tayo, habulin natin ang ex nating kapatid. Gawin natin siya as an invitation para mahalin natin ang ating sarili. Gawin natin siyang motivation para maisip natin yung mga self-improvement. Pangatlo na po sa mga dahilan para masagot natin ang katanungan kung kailangan pa po nating ipursige o halimbawa mag-move on or let go na lang po yung nangyaring relationship nyo. Pangatlo po dyan mga kapatid is kung pareho kayo na gusto yung sitwasyon. What I mean mga kapapong is parehas pa rin po kayo ng clear intention. Kumbaga parehas nyo pa rin pong gustong magkabalikan, parehas nyo pa rin pong tinetreasure yung relationship nyo. Hindi yung parang siya lang at ikaw lang ang nagpupursige utol at totally siya po ay papalayo na sa iyo at humahabol-habol ka. Pang-apat, utol, na katanungan na dapat nating tanungin para malaman natin kung kailangan pa po natin siyang balikan is kung nangyari na po itong certain breakup na to, space na to, hiwalayan, distance, time apart na to before po sa inyong dalawa. Well, kung halimbawa nangyari nito kapatid, syempre alam na po natin kung paano mag-makeup. Meaning to say, ay part na to ng relationship kung saan kayo po ay nade-develop with each other. Kasi sometimes yung mga space na to at breakup, ito po yung sadyang nakakatulong sa atin. Sabi ko nga po before, pag tayo po ay hinihinga ng space or let's say yung karelasyon natin ay humihingi po ng breakup kapatid, sometimes nai-interpret ko to as a thinking ex. Kumbaga nag-iisip utol, hindi yung parang sugod ng sugod. Might be na nakikita niya to as a solution. Nadidetect niya na ito ang tutulong sa inyong dalawa. Kaya para po sa akin, pag nangyari na po to sa inyo before, tapos every now and then ay nagkakaayos naman po kayo, things are getting better, siguro dapat din nating isipin na balikan na lang po natin. Para sa akin, napaka-importante ng apat na tanong na to kapatid. Because sometimes baka nag-go on and off kayo, pero every time na nangyayari sa inyo to ay totally na-develop kayo as a person and as a partner. Remember mga kapapong, nakikipag-date tayo or nakikipagrelasyon tayo, hindi lang po sa mga kapre-kapritsyo lang natin o halimbawa sa mga kaligayahan lang. Ang most important thing dito, syempre ang pakikipagrelasyon is hinahanda natin ang taong to para po sa future. Ganun din po yung sarili natin. Alam kung kailangan nating itanong sa sarili natin kung kailangan pa po ba natin siyang balikan o hindi na. Also, tingnan natin kung willing pa rin po ba siya sa mga changes or mga development. Dahil kung hindi na kapatid or sadyang huminto na siya kung nasaan siya at galit at alam mo yon, problema na lang po ang nangyayari sa atin, might as well na kailangan na po nating bumitaw sa mga oras na to kapatid. Growing up together, developing together, improving kapatid, ang importante sa lahat dito. Yung kapakanan ng isa, syempre dapat din pong mag-benefit din po sa kapakanan nyo as well. Kung pag-uusapan po kasi ay kapakanan, dapat pareho po kayong nagsasalo dito. Sabi ko nga po kung nakakakita ka ng mga negative things sa karelasyon or ex mo ngayong kapatid, tanungin mo sa sarili mo, is it worth it pa ba na balikan ang bagay na to? Siya ba ay willing pa rin po bang magbago? If your answer is, it's probably better not to get back together with this ex. Para po sa akin, improvement kapatid. Alam mo yung pagka nakikita mo na parang one-sided na lang yung relationship at ikaw na lang po ang gumagalaw dito utol. Ikaw na lang po ang nag-e-effort, ikaw na lang po ang gumagawa ng paraan o nagmamahal sa kanya, nagpo-provide ng mga oras at syempre po mga bagay na ikabubuti niya kapatid na siya lang po ang nagbe-benefit. Mga utol, might as well na kailangan na po natin bumitaw sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kaya nga po nag-create po ako ng apat na tanong na pwede mong tanungin, pwede mong gamitin as a guidelines para alam natin kung talagang babalikan pa po ba natin ang ex natin o hindi na. Lagi ko pong sinasabi na in every relationship, dapat po merong instant growth or may tinatawag nga po tayo na patuloy na development sa inyong dalawa kapatid. Kung halimbawang matagal ito, okay lang yun. Dahil normal naman yun. Pero kung halimbawang wala na po tayong nakikitang growth, o hindi na po nade-develop, or let's say, sinabi ko nga po kanina, na ayaw na po niyang tumanggap ng mga changes kapatid, kailangan na po nating i-let go. Lastly, kung ang breakup na nangyari sa inyo kapatid, alam ko masakit yan, malulungkot tayo dyan, pero try to analyze, chill out ng konti, mag-relax tayo at mag-isip-isip, maging matalino kapatid. Dahil sometimes ay breakup, pwedeng maging breakup reflection yan.
Kung saan doon natin maiintindihan kung talagang love natin ang taong to. Dito natin maiintindihan kung nasaan na ba tayo sa situation na to sa buhay natin. Alam mo yung mga bagay na ganun kapatid ay huwag nating kakalimutan. Bago tayo mag-end, sabi ko nga ang tawag dito ay reflection. A kind of reflection that will bring us closer to the kind of love na kailangan po natin sa isang tao. Sometimes kasi napakarami ng problema, utol, pero nagbubulag-bulagan tayo. Pinipilit natin, akala nating relasyon pa ang tawag dito, pero sa totoo lang, pabagsak na po ng pabagsak. If your ex is open at willing dun sa mga changes and development na yan, utol, probably kailangan lang po ng konting panahon. Pero syempre, I will not stop you dahil alam ko mahal mo. Pero kung halimbawa naman na tayo po ay ibinababanan niya, kapatid, tinatapak-tapakan, ginagawang doormat, kapatid, yung 4 na tanong na yan ay hindi na po natin kailangan tanungin sa sarili natin. Kasi it's not worth it anymore. Importante po dito ang self-respect. At syempre po, yung respeto din po natin sa kanya, of course. Pero kung halimbawa naman na tayo inaapak-apakan, wala na pong dapat pag-usapan dito, mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Maikli lang tong video na to. Pero napaka-importante nito dahil araw-araw po nating na-encounter sa ating mga one-on-one consultation po sa Papong TV Helpline. So gusto ko po makatulong sa inyong lahat, mga utol. Maraming salamat po.